Ang kapistahan ng Sagradong Puso o Kabanal-Banalang Puso ni Jesus ay isang solemnidad sa kalendaryong liturhiko ng Simbahang Romano Katoliko. Ito ay tumutugma 19 na araw pagkatapos ng Pentecostes sa isang Biyernes. Sa taong ito ng 2025, 2025, ito ay papatak sa ika-27 ng Hunyo. Kaya naman itinuturing na buwan ng Sagradong Puso ni Jesus ang Hunyo. Ano nga ba ang pinagmulan at kahalagahan ng debosyong ito? At ano ang ating pakinabang dito? Iyan ang aking tatalakayin ngayong araw. Manatiling nakatutok. Ang debosyon sa kabanal-banalan o Sagradong Puso ni Jesus ay isang makabuluhang gawaing Katoliko na nakatuon sa pagmamahal at habag ni Kristo para sa sangkatauhan. Ang debosyon na ito ay nakasentro sa puso ni Jesus na tinitingnan bilang simbolo ng walang hangganang pag-ibig ng Diyos. Ang pinagmula ng debosyong na ito ay matutunton noong dekada ng 1670, 1670s, nang si Santa Margarita Maria Alacoque, isang madre ng Orden ng Bisitasyon sa Pransya, ay nakaranas ng ilang pangitain tungkol kay Jesus. Sa mga pangitain ito, inihayag ni Jesus ang kanyang puso bilang simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan at binigyan diin ang kahalagahan ng debosyon at panalangin upang ibalik ang kanyang pagmamahal. Ang Sagradong Puso ay madalas na inilalarawan sa sining Kristiyano bilang isang nag-aalab na puso na nagniningning sa banal na liwanag, tinusok ng isang sugat na sibat na napapalibutan ng isang korona ng mga tinik na pinapatungan ng isang krus at nagdurugo. Ang imaheng nito ay sumasagisag sa pagdurusa ni Jesus at ng kanyang napakalaking pag-ibig para sa sangkatauhan, na ang apoy ay kumakatawan sa nakapagbabago at nagpapadalisay na kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Noong 1856, 1856, pinalawig ni Papa Pio IX ang kapistahan ng Sagradong Puso sa buong simbahan, na kinikilala ang malalim na kahalagahan nito. Ang mga sumunod na papa, kabilang sina Papa Leo XIII or Leo XIII at Papa Pio XII or Pius XII, ay higit na hinikayat ang debosyon na ito sa pamamagitan ng kanilang sulatin at mga ensiklika. Ang isang tanyag na aspeto ng debosyon ay ang unang Biyernes na debosyon or First Friday devotion, kung saan ang mga Katoliko ay tumatanggap ng banal na komunyon sa unang Biyernes ng 9 na magkakasunod na buwan. Ang pagsasanay na ito ay naglalayon gumawa ng mga pagbabayad para sa mga kasalanang nagawa laban sa puso ni Kristo at upang pagyamanin ang isang mas malalim na relasyon sa Kanya. 12 pangako ang ipinangako ni Jesus kay Santa Maria Margarita Alacoque hinggil sa mga pakinabang ng debosyong ito, kabilang ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang biyaya para sa estado ng buhay, pag-aliw sa mga problema, pagiging kanlungan sa oras ng kamatayan, pagpapala sa mga gawain at pag-aalay ng awa sa mga makasalanan. Inilagay ko sa description box sa ibaba ang mga pangakong ito para sa inyong kaalaman. Basahin na lang po ninyo. Ano nga ba ang debosyon sa Sagradong Puso? Ang debosyon ay ang sa organo o yung ng ating Panginoon ay ang puso. Ngunit sa banal na kasulatan, ang puso ay walang sentimental na kahulugan. Ang puso ay hindi nagpapahayag ng damdamin. Ang puso ay ang kalooban at ang dahilan ng tao. Ang masigasig na elemento na isinasaalang-alang at pinag-iisipan ang mga bagay.
Sa ating Panginoon, ang kanyang sagradong puso ay ang kanyang kalooban. Ang kalooban ay sinasagisag ng puso dahil lahat ng galaw ng kalooban ay maaaring magkaroon ng epekto sa puso. Kaya sa ganitong diwa sa makatuwid, ang sagradong puso ni Jesus ay sinasamba. Sa pamamagitan ng ugnayan, mayroong itong napakalaki at makabuluhang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ang kalinis-linisang puso ni Maria ay isang dambana sa loob kung saan matatagpuan natin ang sagradong puso ni Jesus. Nangako ang ating Panginoon ng pagbubuhos ng biyaya para sa debosyon na ito. Ang sagradong puso ay nagbigay ng mga espesyal na pangako sa mga gumagawa ng siyam na unang Biyernes, gaya ng nasabi ko kanina. Ang pinakakapansin-pansin marahil para sa gumagawa ng siyam na unang Biyernes ay ang pangakong hindi sila mamamatay nang walang biyaya ng huling pagsisisi. Hindi ibig sabihin na tiyak na pupunta sila sa langit. Nangangahulugan lamang ito na sila ay magkakaroon ng isang dakilang biyaya bago sila mamatay, na sadyang napakalaki na ang bawat pag-asa ay maaaring makamit para sa kanilang kaligtasan. Kaya mauunawaan natin kung gaano kasipag ang simbahan sa nakaraan upang ang debosyon na ito ay kilalanin, pahalagahan, at maunawaan ng ating katwiran o rason nang walang sentimentalismo. Ang isang matipunong debosyon ay naghahanap ng dahilan para sa isang bagay at pagkatapos ay minamahal ang bagay na iyon kung bakit ito nabuo. Sa makatuwid, dapat nating pagnilayan ang debosyon na ito at ibaling ang ating mga kaluluwa, ang ating mga kalooban sa puso ni Jesus bilang pinagmulan ng mga biyayang iyon na binalak ng Poong May Kapal na ibigay sa mga tao sa ating makasalanang panahon. Ito ay isang paraan ng biyaya na inilaan para sa mga mahihirap na panahon na darating, sa mismong mga panahon na ating kinabibilangan ngayon. Dapat nating hilingin sa puso ni Jesus sa pamamagitan ng dugo at tubig na umaagos mula dito na linisin at baguhin tayo. Ito ang mungkahi ko sa inyo kapag nagdinilay-nilay at nagdarasal kayo tuwing Biyernes at lalo na sa unang Biyernes ng buwan at Biyernes ng Linggo ng Pasyon o Biyernes Santo. Sa pagwawakas, ipinapaalala ko sa inyo ang sundalo na tumusok sa puso ni Jesus gamit ang isang sibat. Nang gawin itong kaharasan laban sa sagradong puso ni Jesus, bumuhos ang tubig at dugo mula sa tagiliran ng ating Panginoon at dumaloy sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang mga mata ng sundalo na unti-unti nang nabubulag ay agad na gumaling at nagbalik ang kanyang paningin. Nangangahulugang ito na ang mga may debosyon sa sagradong puso ni Jesus ay maaring humingi ng katulad ng mga biyaya. Hindi kinakailangang pisikal na himala, ngunit isang biyaya para sa ating mga kaluluwa. Dapat tayong humingi ng biyayang bumubuhos mula sa kanyang sagradong puso tulad ng dugo at tubig na nagpagaling sa sundalo, na puksain ang kabuuan o bahagyang pagkabulag ng ating mga kaluluwa. Manalangin tayo kung gayon sa sagradong puso ni Jesus sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, sapagkat ito lamang ang paraan upang makamit natin ang mga biyayang magpapagaling sa atin mula sa ating maraming pagkabulag. Sa paggawa nito, gagawa tayo ng isang napakagandang kahilingan at magiging daan patungo sa pagtatamo ng malaking biyaya. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus ay pinagdiriwang sa ikatlong Biyernes pagkatapos ng Pentecostes sa ating simbahang Katoliko o nabanggit ko kanina, 19 na araw pagkatapos ng Pentecostes. Ang buwan ng Hunyo ay iniaalay sa Sagradong Puso ni Jesus. Ngayong taon, 2025, 2025, ay ginugunita ang ika-150 anibersaryo ng opisyal na pagpapalawig ni Papa Pio IX ng kapistahan ng Sagradong Puso
sa buong simbahang Katoliko. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming video account. Pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon at ito po ay www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at ginagarantiya ko po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.